Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. It's 6:45 PM dito sa Cherry Hill. So, kararating ko lang po. What do you call this? Biglang nagbago ang schedule ng anak ko with special needs. So, walang pwedeng maghatid sa kanya na pauwi dito sa bahay. Usually, yung supervisor niya na kasama niyang nagwo-work, yun ang naghahatid sa kanya. Pero, something came up daw. Mahirap pong yung isang kagaya na with special needs na Down syndrome, hindi mo siya, yung routine niya, mahirap po basta-basta palitan. Kinakailangan ng maraming build up bago mo palitan yung nakasanayan na niyang routine. So, kanina tumawag yung supervisor niya at sabi na wag na raw siyang pumasok. Pero again, like I said, nahirapan siyang i-process na bakit hindi siya pwedeng pumasok. Which naka-ready na siya, naka-ready ng baon niya and all that. So sinabi ng supervisor niya, pwede kang pumasok for 3 hours only kung may susundo sa'yo. So, napilitan akong susundo because my husband is now sleeping para sa kanyang night shift. So, napilitan akong susundo. At nag-decide ako na pwede ko naman siyang ipasundo sa Uber, pero nag-decide ako na lumabas at mag-drive. Matagal na po akong hindi nag-drive. Siguro probably 5 months na akong hindi nag-drive. So, and then hindi ko pa magamit yung sasakyan ko na yun ang mas gamay ko. Kasi dahil sa tagal na nakatingga, mahirapan akong bukayin yung kotse. Nagka-problema daw ng battery. So, I have to use my husband's car na hindi ako masyadong sanay. And then, okay, no problem. Pero the thing is, palabas na ako ng bahay nung sobrang lakas ng ulan na halos ang hirap ng visibility. Ang lakas-lakas ng ulan, ang dilim-dilim ng kalangitan. And then, biglang nawala ang kuryente dito sa amin. Tapos, yung palabas na lights hindi gumagana. So, biglang may mga pulis. At to cut the story short, instead na 15 minutes sana, nandun na ako sa trabaho ng anak ko. I ended up na double yung travel time ko, naging half an hour. So, ang kagandahan lang is that dito sa Amerika, sa mga pagkakataon na yon na madilim ang kalangitan, malakas ng ulan, at least dito sa amin sa South Jersey, medyo disiplinado ang mga drivers at like kagaya ko, doon sa 60 mile an hour na speed, naka 40 lang ako at wala kang nakikita na walang mga bigla-bigla na lang na sumusulpot na mga motor sa harapan mo o mga tricycle o mga pedestrians na pwedeng mag-cause ng accident. So, yun ang isa sa mga maganda dito sa amin dahil yun nga disiplinado ang mga drivers. Pag may mga ganoon na klase, ulan or snow, bibihira yung mga nakikita mong nagiging balasubas sa daan. Meron din pero bihira. Kaya, thank God, palabas na ako talagang hindi ko makita ang daan. Like, few feet lang nakikita ko. So, I was just praying for God's protection na makarating ako sa trabaho ng anak ko and then we will be able to come back home. So, pati na rin na naman sa pag-uwi, masyado pa rin malakas ang ulan. At I thought na dahil nga nung palabas na ako, walang kuryente, so sabi ko daan na kami ng supermarket at bibili na lang ng lutong pagkain. Pero pagdating naman namin, meron naman ng ilaw. But bumili na kami ng mga lutong pagkain sa ShopRite, isang supermarket po dito sa South Jersey. So bumili na kami ng fried rice, ng lo mein, ng
chicken with broccoli, tsaka ano pa kung anong chicken yun. Yun na lang po. Bumili ka ng mga fruits kasi yun ang binabaon ni Derek. Derek pong pangalan ng anak ko. Derek, halika dito, mag-say ka ng hi. Sino? Wala, halika, vlog ko to, vlog ko. Mag-say hi ka lang. Hindi ka makita mukha mo. Pakita mo dito. Hello, my fans. Hi, my fans. Sa pang mukha, pakita mo yung mukha mo. My fans. Tinatanong nila, Ayan po yung si Derek. Siya yung aking panganay na anak with special needs na masipag pumasok sa work. Okay. So, yun po. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil in times na nadadown ako, kasi yung sadness, bigla na lang nandyan. Hindi mo naman iniisip. Actually, may ginagawa ka nga, may pinapanood ka na paborito mong TV series. Just the moment you turn off the TV, ano na yung just the sudden feeling of sadness na hindi mo alam kung saan nanggagaling. So, maraming salamat po sa mga advices niyo, sa mga suggestions niyo. I appreciate all of them. I really wish that I can go to work part-time or all that. Hindi po nga po pwede kasi marami tayong doctor's appointment. There is an incoming surgery. There are other doctor's appointments. And hindi ako pwedeng mag-work hindi ako pwedeng mag-lift or anything even after 3 weeks kahit papagpalagay natin na walang problema sa aking legs. So yun po. But anyway, maraming salamat po sa mga concern at sa lahat ng nanood. Medyo okay yung viewership natin. May mga nadagdag din na mga subscribers. Kahit pa paano umuusad ng konti ang ating numbers ng ating subscribers. Kaya maraming salamat po. So, yun, it's just going to be short. Thank you. But hopefully, makapag-live tayo again para mas mahaba yung pagpapasalamat ko sa inyo. So, as I'm going back to discussing about driving in the Philippines and driving here, na sa Pilipinas talaga, bilib na bilib kami ng asawa ko because it's like sa amin, sa La Union, lalo na dun sa pag namamalengke po kami ng Rosario, La Union, sige lang, pasok na lang yung sasakyan, may konti lang na gap, ipapasok, mga tricycle pasok, ganyan. It's like, sabi namin mag-asawa, like, oh, I can't drive here. Like, yung papasok ka sa intersection na walang mga traffic lights, na magle-left ka, sabi namin mag-asawa na it will take us days before we can even turn left because of the incoming traffic on both ways. Kaya nakakabilib ang mga drivers sa Pilipinas. At wala namang gaanong aksidente nung habang nandun ako sa Pilipinas. Ang mga na-aksidente is yung mga nakamotor. Tapos yun, kahit may mga helmet. Yung iba walang mga helmet. Hindi, I don't know what to say about that. Pero dahil nga sa I'm sorry to say this, kawalang disiplina ng maraming mga drivers sa Pilipinas is kaya napakaraming aksidente. Pero ang ano doon is kung wala kang disiplina sa pagdadrive, that's fine. That okay. Kung nagpapakamatay ka, that's fine. Pero ang hirap nung kasi nandadamay. Nandadamay sila ng ibang mga motorista, ibang mga drivers, may mga nadadamay din ng mga mga pedestrians. Kaya talaga nung nasa Pilipinas ako, pumipik na lang ako, lalo na pag ako'y nasa bus, na
lalo na yung paakyat ng Baguio, 3 truck. Magkakasundo yan yung mga 10-wheelers. Tapos, yung bus, i-overtake niya yan, even though 2 lane lang, incoming at outgoing lanes lang yon. At i-overtake yung mga 3 truck na yon. Like, napapapikit na lang ako. I said like, okay Lord, kung time ko na. Ganun po ang mga experience ko. Like, every time na nasa daan, it kind of like, whoa. Sinasabi mo na lang sa isip mo, okay Lord, if it is my time, it's my time. Ay, talagang grabe yung nag-drive na rin ako dito sa iba't ibang states. New York, Philadelphia, Pennsylvania, Delaware. When we went to Florida driving, so we passed by Washington DC, North Carolina, South Carolina, Maryland. Nakapag-drive namin rin ako all the way to Virginia, all the way to Florida. Pero wala akong mga nakitang ganong kagrabe ng pagkakaskasero ng mga driver at mga hindi pagsunod ng mga traffic rules. Yung bang mag-overtake sila sa pedestrian, what do you call this one? Sa sidewalk, okay? Sa Pilipinas, nag-overtake sila even on the pedestrian, on the sidewalk, But that is a sidewalk. So, paano kung biglang may tumakbong tao o tumakbong bata? Or nandun na rin ang mga bike? Doon sila nag-overtake. And the rule is you overtake on the left. Kaya, it's like, and then, pati yung double yellow lane doon sa amin is hindi pinapansin ng mga driver yon. Talagang nag-overtake sila. It's double double lane, yellow pa ang kulay, hindi, bawal na bawal ka dapat na mag-overtake sa pag-double ang line sa kalsada. Pero I don't know kung hindi nag-aral ang mga nagbabiolate ng traffic rule na yon at hindi nila alam or talagang bahala na si Batman o talagang walang disiplina o talagang walang pagsunod sa batas trapiko. Yun lang nakakalungkot. Isa yun sa mga ayaw ko sa Pilipinas. Pagpatuloy po natin ng discussion about this. In our next discussions, kakain na po kami at para ma-i-upload ko na rin tong video nito. So again, maraming salamat po for your continued support. Please don't forget to like, share, write your comment, at again, even negative comments I accept. I don't have a problem with that. You can have a negative comment, but just don't be rude. Yun lang ang sinasabi ko. Like, people can voice their opinion without being rude. Kaya maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Tomorrow. Bye-bye.